May 1 buwan ka na lang. Kumalat na ang cancer cells sa buong katawan mo. Magplano ka na ng maaga. Sana. Kaya pa ng katawan ko. Magingat ka. Paano kung madapa ka? Salamat, Ma. Dahil binigyan ako ng bagong kotsepan at bagong gamit. Sa kanila, pandigdigang kompetisyon ang motorsiklo. Siguradong ako ang mag-champ. Una. Ang galing na anak si Xiaos. Siguradong walang makakahabol sa'yo sa karera. Ma, Kuya, bakit ganito manamit? Sobrang simple. Hindi nagbibigay ng pera ang pamilya. Akala ang IBA. Inaapi ka ng mga magulang mo. Xiao Yu. Ilang beses ko nang sinabi. Huwag mong dalhin ang mga masamang ugali na natutunan mo sa ampon mong mekaniko dito sa bahay. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Anong klaseng anyo yan? Siya ang tatay ko. Bakit tinatawag mo pa rin siyang tatay? 3 taon na. Kami ang tunay mong magulang. Hindi ko ibinalik ka. Hindi kita pinalaki sa tabi ko. Kaya hindi talaga tayo ganoon kaklo. Mama, huwag ka nang magalit kay Kuya. Baka mag-crinkles ka pa. Ang bait talaga ng baby naming sisi. Kahit hindi kita tunay na anak. Mas malalahanin ka pa. Ikaw talaga. Kung sana kasing bait mo si Xiaoze. Kung alam ka ulang na ganito, mas pipiliin ko na lang na sana. Hindi nyo na ako hinanap noon. Sige na. Binalik ka, ginawang anak ng mayamang pamilya, tapos nagreklamo ka pa. Gayon, wala kang pupuntahan kahit saan. Dito ka lang at mag-isip na mabuti. Kailan ka amin na mali mo? Saka ka lang makakalabas. HMP, gusto pa sumali sa torneo. Diyan ka na lang mabulok sa bulok na lugar na to. Ito ba ang dugot laman na lagi kong iniisip? Mama, kung pwede lang sana. Akalimutan ko na lang na nakilala ko kayo. Masaya ako ngayon, sobra. Matagal kitang hinanap. Sa wakas, bumalik ka sa amin, anak. Ang anak ko nagtiis sa labas na matagal na panahon. Simulang gayon, babawiin ko lahat sa kanya. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamagandang pupunan ko ang mga taon na nawala sa kanya. Kuya. Kuya, itong damit mo, bakit ganyan? Ang dumi at sira-sira na naman. Huwag kang mag-alala, Kuya. Sigurado akong bibili si Mama at Papa ng bago para sa'yo. Ay, Mama, Papa, tulungan niyo ako. Little Zay. Kapatid mo siya, paano mo nagawa yon? Simulan gayon, Tatawagin ka na lang na Jiang Yu. bago ako bumalik. Tinatawag ko siyang Jiang Xinzi. Si Little Z pagdating sa motorsiklo, magaling siya. Panalo siya sa maraming parangal at marami sa koneksyon at kolaborasyon ng pamilya Jiang ay dahil sa pangalan ni Xiaoze. Kakiwi mo, nasaktan MOSI, Tungkol dito, hindi na ako mag-aksaya ng oras. Simula ngayon, bawal nang mangyari ang ganitong bagay. Itay, ang kaera ang pangako. Kung manalo ako sa mga kompetisyon at magdala ng karangalan para sa kumpanya mo, tratuhin mo kaya ako katulad ng pagtrato mo sa bunso? Ay, Neko. Xiaoze. Bakit ka masyadong hindi menga? Masakit ba ang pagkahulog mo? Nene, sinabi nila hindi ako tunay na anak. Hindi daw ako dapat manatili sa pamilya. Hinana SA training ground. Inapi nila AKO. Iniwan nila ako mag-isa. Bastos. Xiao Zhe. Kahit hindi kita anak, ikaw ang tagapagmana ng pamilya Jiang. Ew. Halika, Yumupo. Simula noon. Tuwing nakikita ni Jiang Xinzi mabait si Mama sa akin, gagawa siya ng paan. Para makuha ang atensyon ni Mama. Bakit ang tagal bago ka umuwi? Hindi mo ba naisip magtaksi kung hindi kita sinundo? Itay. Wala akong pera. Naglakad ako pauwi. Binigyan ka ng bahay at allowance, inubos mo sa internet at laro. Wala ka ng aral. Puro laro, di mo iniisip umuwi.
Wala akong ginawa. Huwag magpaliwanag, ayoko nang marinig. Sobrang nabigo ako. Umupo at mag-isip. Hanggang hindi kita pinapayag. Wag kang tumeo. Jiangyu, alam kong naubos na ang baon mo dahil sa akin. Sino na may sabi na kailangan mong bumalik at kunin ang gamit ko? Huwag kang mag-alala. Simula pa lang ito. Pati si Jiang Xinzi ayaw ng silantro. Pinipili niya pa isa-isa. Pero nakakalimutan niya na allergic ako sa broccoli at delikado sa buhay ko. Sa pamilya na ito, ako lagi ang laging hindi pinapansin. Pero, ako naman ang tunay niyong anak. Mama, Papa, kung alam niyo lang na malapit na akong mawala sa mundo, malulungkot ba kayo? Bukas na ang kompetisyon, siguro ngayon. Kasama nila si Jiang Xinzi. Para maaktivang DIBA? Os, anak. Si Papay bumalik para samahan ka sa kompetisyon ng motorsiklo. Mahalaga ito sa imahe ng kumpanya. Kailangan mong magpakitang gilas. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para sa inyong karangalan. Kuya, bakit ka kumakain ng tira-tira? Kung may makaalam, baka isipin nila na hindi ka pinapakain at inabuso. Jiangyu, bakit palagi kang ganito? Pinamimigay mo ang awa? Nagpapakawa ka? Hindi naman. Hindi na. Ilang taon ka na bang bumalik? Araw-araw, suot mo'y basahan, kumakain ng tira-tira. Bakit hindi mo maalis iyang masamang ugaling pamprobinsya? Parang hindi kita totoong anak. Ma, Kuya, sinabi lang ni Mama sa'yo na huwag ka nang magunwaring kaawa-awa. Nilalagay mo si Mama sa mahirap at guilt na sitwasyon. talagang nahihirapan ako. Sige na, tama na. Huwag niyong masyadong palakihin. Ikaw din. Araw-araw ganyan ang itsura mo. Anong klaseng usapan? Ikaw pa rin ang anak ng pamilya Jiang. Mag-ingat ka rin sa hitsura mo. Ito ang regalong binili ko para sa'yo. Huwag mong isipin na iba ang trato namin sa'yo at kay Xiaozi. Mahal ka pa rin namin. Kay OBA, tunay ni OBA akong mahal? Kung alam nyo na malapit na akong mamatay, ganyan pa rin ba ang gagawin nyo? Tay? Ni? May gusto akong sabihin. Ano na naman? Ma, si Papa, sobrang binilhan siya ng relo. Ako. Ang baby naming si Z. Siyempre, hindi pwede magpahuli. Tingnan mo. Ito ang kotse na nagustuhan mo. Pupuntahan ko mismo sa tindahan at pinabuko. Bukas, magpakabait ka ha. Salamat pa. Bukas AKO, kukunin ko ang championship. Jiangyu, karapat-dapat ka lang sa libre. Namurang relo mula sa sasakyan ko. Ang bait talaga ni Little Z natin. Ganyan talaga siya. Kahit anong sinabi niya, agad niyang makukuha lahat ng atensyon nyo. Jiangyu, malapit na tayong umalis. Bakit hindi ka papimengan? Si Xiao Z mabait na inalok kang sumama sa tournament para makita ang mundo. Huwag kang walang utang na loob. Tumayo ka na. Sinasadya mong ipakita sa amin ang ugali, ano? Bata mo pa, ang dami mong inisip. Noong una, ang hirap manganak sa'yo. Ang tagal kitang hinanap. Dinala kita pabalik, inalagaan kita parang Diyos, tapos hindi sapat para sa'yo. Walang utang na loob. Tumeo ka. Kung hindi hihintayin. Ma, Kailangan na nating umalis, ha? Poperating na. Huwag na magpakaawa dito. Akala mo ganito, lalambot ang puso. Sinasabi ko sa'yo, wala kang pag-asa. Tayo na, Phyllis na huwag kang maginarte parang bata. Kapag nakaabala sa laban ni Xiao, malalagot ka talaga. Aitong SI Jiangyu. Masama na talaga to. Alam mong gayon ang laro ni Xiao Z, pero wala ka magdamag at nagwalwal sa labas. Kung matapang ka, huwag ka nang bumalik. oy. Jiangyu, kaising na. Ngayon ang kompetisyon. Ikaw ang mag-aayos ng kotse ko. Oy. Huwag ka nang magunwari. Hindi naman sila talagang naniniwala sa'yo kasi wala naman talaga silang pay. Kahit natutulog ka dito sa garahe, hindi nila alam. Oy, Rabbi, ang tulog mo. Kunwari ka bang talak?
Sige. Magkunwari ka. Kung hindi ka pa babangon, huwag ka nang bumangon kailanman. Wala na tayong oras. Bilisan na. Nathan S.I. Jiangyu, siya ba ang mag-asikaso ng sasakyan mo? Hindi man lang siya umuwi kagabi, asa ka pa ba sa kanya? Buti alam kong hindi siya maasahan. Kumuha ako ng professional na maintenance team para kayos. Ma, huwag naman ganyan kay kuya. Baka may inaasikaso siya. Ano bang inasikaso naya? Hindi ko alam, baka may mga nakilala siyang barkadang pasaway, palaging wala sa bahay. Hayaan mo na siya. Tara na, bilis. Pagkatapos ng laro, mag-relax tayo. Ang galing. Salamat, Dad. Dad, Mom, Congratulations, KZ. Pinos na siya ng kampyonato, top 15 pa. salamat, Ma. Para ipagdiwang si Xiao sa pagpasok sa finals ng tournament, nakabili na ako ng ticket. Tayong pumunta sa Hawaii para magbakasyon. Ang galing. Salamat, Pa. Punta na tayo sa airport ngayon. Pa, Ma, di ba natin isasama si kuya sa trip? Hanggang ngayon, di ko pa rin siya nakikita. Tinatawagan ko na siya ng madaming beses, walang sumasagot. Siguro, nagtatampo pa rin siya sa atin ngayon. Bakit naman ganana sa kuya? Sina Mama at Papa? Para rin naman sa ikabubuti niya yun. Si Xiao Ziyang laging maunawain sa pamilya. Jiang Yu, katulad kanya kahit kalahati ng pagkaresponsable. Tama na, tama na. Huwag na natin siyang pag-usapan. Huwag sirain ang magandang mood ng bakasyon natin. Ano yun? Ang baho naman nito. Baka may nangyari, hindi kaya? Madam, mukhang may nasira sa garage. Ang sama ng amoy talaga. Pwede kayong bumalik para tignan sa garage. Nagbabakasyon kami, paano kami makakabalik agad? Si Jiang Yu ang may kagagawan nito. HM, kung ganoin, ikukulong ka na lang ng mas matagal. Pagawi, susumbong kita kay Mama at Papa. Tingnan natin kung may lakas ka pang ulit-ulitin. Hello. Baka natapon gasolina sa garahe. Huwag mo na isipin. Ayoko na may humahawak sa gamit ko. Walang pahintulot mula sa bawal buksan ang garahe. Ginong tse. Tara. Si Batang Ginoong Yu, 5 araw nang hindi umuwi. Baka may nangyaring masama sa kanya. Ano na naman? Hindi niyo alam na nasa labas kami, nagbabakasyon. Ma'am, si Batang Ginoong Yu, ilang araw na baka may nangyaring masama. Bumalik saglit. Anong nangyari? Sabi ni tita, si Xiao Yu hindi pa umuwi, baka may nangyari sa kanya. Balik Teo saglit. Ano bang pwedeng mangyari sa kanya? Naglalaro lang sa labas. Ni hindi man lang tumawag o umuwi. Imposible na 4-5 araw siyang hindi umuwi. Paano kung bumalik tayo at tingnan? Tate, kanina sinabi ng kaibigan ko. Sa racetrack, nakita si kuya. Maglalaro pa siya ng motorsiklo. Inagsabihan siya ng kaibigan. Makinig sa magulang, iwasan delikadong sports. Sinabihan pa ni kuya ang kaibigan ko na huwag makiya. Ang tigas ng ulo niya. Naglaro pa rin siya ng patago. Pag-uwi, papagalitan ko siya. Te, nene, kuya, baka gusto lang niya makuha ang atensyon niyo. Grabe, ang kulit niya. Kanina pa ako nag-alala sa kanya. Ang tanda na niya, parang bata pa rin umasta. Hay naman na, sanay na naman tayo sa ganyan niya. Ay Kao, Zay, nahanap naman. Iba pa rin talaga yung lumaki sa tabi mo. Ano, to? Ang baho naman nito. Grabe ang pagkabaho. Ginagawa mo? Ang baho, bakit hindi nililinis? Ito ang pribadong garahe ni Sir Z.
Sabi niya, huwag pakiat. Pribadong gahe. Mas lalo pa dapat nililinis yan. Bilisan at linisin yan. Nasa subdivision, Teo. Ang baho-baho tuloy. Anong itsura nito? Ang baho na. Naamoy pa sa bahay namin. Nakakadiri. Yaya, responsable KBA o hindi? Hindi ako ang hindi naglilinis. Ang garahe na to ay personal na gamit ni Sir Z. Ayaw niya na may humipo dito. At ang susi ng garahe, siya lang ang may hawak. Hindi ko rin mabubuksan to. Ikaw natatakot magbukas. Ako ang magbubukas. Sinong may lakas ng loob si Rain ang garahe ko? Sinong may lakas ng loob sirain ang garahe? Ginoo at ginangjiang. Ze. Sa wakas, nakabalik. Anong nangyari? Bad trip ka. Buong pamilya namin. Hirap mag-oras para pero tawag ka ng tawag. Pasensya na, Z. Wala na rin akong magawa, eh. Gino Jean. Maaming residente ang nagrereklamo. Ang gahe nyo, mabaho na. Apektado ang paligid ng komunidad. Kaya kailangan kong buksan ang garahe mo, patingnan at maglinis. Amoy iraw. DPA, bakit kayo nababahala? Sa sobrang konti niyan, Hindi lang ito simpleng amoy. Umaabot sa kwarto at kusina namin. Oo nga, ang init pa ng panahon ngayon. Ang baho, walang makatitiis. Ano ang ginagawa ni Jiang Yu sa garahe? Talagang sakit ng ulo. Ma, ilang araw na ang nakalipas. Tumawag si kuya. Sabi niya gagamitin daw niya ang garahe. At sabi pa niya, kung hindi ako pumayag, lagot daw ako. Kailangan kong ibigay ang susi sa kanya. Hindi ko inakala na talagang pasaway ang bat. Bumalik ka na ng maraming taon. Hindi mo pa rin nabago ang asal probinsyano mo mas. Ano bang ginagawa mo diyan, mga kalokohang bagay? Habang tinatakot ka pa ng ganyan. Huwag na nating pag-usapan. Tingnan muna natin ang sitwasyon bago magsalita. Jiang Yu, gusto kong makita. Ano bang kalokohan ang ginagawa mo diyan? Bakit ang dami-daming uwak ang lumilipad palabas? Ang init ng panahon. Becky Parong. Nakakakilabot ito? Sabi nila uwak kumakain ng bulok na karne. Baka naman, may laman sa loob. Huwag kang magsalita ng ilang uwak lang naman yan. Ma? baka naiinggit si kuya kaya nilagay niya ang mga uwak dito para sumpain ako. Si Jiang Yu talaga, talagang lumalampas na sa limit. Huwag kang mag-alala, siguradong papagalitan siya ni nanay na maayos. Tara na. Parang galing yun na moi muladon. Ano kaya yung bagay na yan? Hindi kaya tao yan? Mukhang taan ga talaga. Kanina, ang daming uwak lumipad palabas. Ano-ano na lang sinasabi mo, tumigil ka o lumayas. Impossible not. Baka panis na pagkain. Hindi pa lang naayos linisin. Oh, Zay, Ayo's calling BA? Sige, Uminom ka ng tubig. Kalikohan, and I, ano BA too? Bakit ganito? Parang beho na. Sige, ikaw na ang mag-ayos niyan. Ako, ayoko. Anoing problema? Dagdagan ko ang bayad sa'yo. Hindi, Ginoong Jiang. Karumal-dumal, tu. Kahit magkano, hindi gagawin. Parang may kakaiba dito. Mukhang damn it, yan and I Jiang Yu. Xiao, huwag kang lumapit. Ingat sa bago mong sapatos. Gawa na yan ang batang Jiang Yu. Tingnan mo kung paano ko siya paparusahan. Patay. May namatay na. Diyos ko, anong nangyari rito? Si Xiao Yu, paano naging si Xiao Yu? Patay na si Xiao Yu. Ito, ano, tu? Ang anak niyo. Paano nangyari yan? Paano ba kayo magulang? Ang tagal na mabaho. Patay ng ilang araw. Anong klaseng magulang kayo? Tama, Engia. Huwag nang ipakalat ang kahihiyan. Magiging mansa yan sa pangalan ng pamilya Jiang. Problema natin to sa pamilya. Wala kayong kinalaman dito. Lumabas kayo. Ano ba? Anong klaseng tao ka? May nangyari na sa bata. Bakit di ka tumawag ng pulis? Tatawag na ako ngayon. Walang tatawag ng pulis. Walang tatawag ng pulis. Bilisan nyo, paalisin nyo sila.
Lumabas kayo. Jinungjang, ito. Tumawag na ako sa pulis. Sino ang nagpaalam sa'yo na tumawa? Ito ay usapang pampamilya namin. May natanggap kaming tawag na may krimen dito. Kailangang isara ang lugar. Isa lang itong aksidente. Tatuwag ako sa punerarya. Alisin ang katawan at ipalibing agad. Usapang pamilya lang ito. Hindi na namin abalahin ang pulis. Kayo po ba talaga ang mga kamag-anak ng namatay? Bakit ganun katagal bago ito inayos? Kayo. Kami. Nasa labas kami, nagbabakasyon. Hindi rin naman siya tumawag sa ang pagkamatay niya. Wala kaming kinalaman dito. Anong klaseng pamilya naman yan? Iwan ang bata mag-isa, magbabakasyon. Yan, Wala kayong kinalaman dito. Anak kayo ito. Ako ang pinakamasakit ang loob. Hindi nyo karapatang manghusga dito. Lumabas kayo. Ako to. Kami may kasalanan sa pagkamatay ni Xiao. Ako ang may kasalanan sa pagkamatay ni... Kami may kasalanan sa pagkamatay ni Xiao. Value kabiye? Ano bang pinagsasabi mo? Ako ang nakasira kay Xiao Yu. Alabas siya. Baliw na siya. Sinira KOSI Xiao Yu. nana, Ako ang may kasalanan. Magpakahinahon ka. Ang pagkamatay ni Xiao Yu, wala kinalaman sa Ako ang may kasalanan at pumatay kay Xiao Yu. Ma, magasin ka naman. Pinyari KOSI Xiao Yu. Ako ang pumatay kay Xiao Yu. Ginoong pulis. Alam kayo, nasabi ko na sa inyo, ang pagkamatay ng kuya, isa lang iyong aksidente. Siya mismo ang may kagustuhan na pumasok sa garahe kayo. Ang mama ko ay lungkot dahil sa pagkamatay ng kuya ko. Hindi maayos ang kanyang isip. Hindi ko siya mapagtanong pa. Kayo, mas mabuti kung umalis na muna kayo. Ang mga detalye ng sitwasyon, alamin namin sa pamamagitan hanggang matapos ang kaso. Kailangan nyo tumugon kung katawagin namin kayo. Taka na. Jiang Yu, gusto mo bang hindi kami mapayapa kahit patay ka na? Hindi. Hindi kayo. Hindi kayo. Hindi ako ang dahilan ng pagkamatay mo. Hindi. Hindi kayo. Wala akong kinalaman dito. Hindi ako ang dahilan ng pagkamatay mo. Nene, ba normal ka lang? Huwag kang magwala dito. Sanadia MOBA, limited edition to Xiao Yu. Xiao Yu, nakabalik ka na. Pasensya na. Pasensya ka na kay mama. Magasip ka naman. huwag kang mag-iskandalo dito. Jiang Shinza, ganito ka araw-araw, inaapi si Xiao Yu, ikaw ang pumatay sa kanya. Paano naging kasalanan ko yun? Lahat ng ginawa ko, hindi ba, may pahintulot ka rin. Kung pilit mong isipin, ikaw rin ang may kasalanan. AKO na. AKO ang may sala. Ako ang pumatay kay Xiao Yu. Pasensya na. Kasalanan ito ni Mama. Mama ang may mali, katawarin mo ako. Pwede ba magbakabait ka na lang? Kung ganito pa rin, ipapasabi ko kay na ipadala ka sa mental hospital. Nagkamali ako. Ano ba ang pinagmumulan ng gulo mo? Tingnan ang bangkay ni Jiang Yu. Parang may mali sa kanya. Anong sanhi ng pagkamatay? Dahilan ay kanser sa tiyan. Kumalat ang kanser. Cancer sa tiyan? Paano nangyari yun? Ang kanser sa tiyan ng namat ay sanhi ng kakulangan sa nutrisyon. Laging hindi nabubusog. Tapo biglaw. Kumakain ng napakarami kaya nangyari yon. Bukod pa roon, sa katawan niya, may bakas na matagalang pananakit. Imposible. Hindi pwedeng mangyari. Nagkamali kayo. Lagi naming inaalagaan siya. Paano yan? Kulang sa pagkain. Sinasaktan siya. Ay Calbier too? Ikaw ba ang nanakit sa kuya mo? Hindi mo siya pinakain, binugbog mo pa siya. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi maganda ang lagay ng misis ko ngayon. Puro kalokohan ang sinasabi niya. Walang kwenta ang mga sinasabi niya. Tanyon mo NGA en Jugalinho. Buong proseso ng autopsy. Parang wala kayong pake sa namatay. Na parang hindi siya bahagi ng pamilya niyo. Ang itsura ng pagkamatay ng namatay, nakakatakot sobra. Mga sugat sa katawan, nakakapangilabot talaga. Ito'y malinaw na katotohanan, hindi niyo yan matatanggi. Huwag mo akong paratangan ng wala. Impossible magmalupit sa kanya. Mahal namin siya mula simula. Masamang ugali na nakuha niya sa probinsya dati. Walang kinalaman pamilya dito. At saka, kakaiba na talaga ang kilos niya noon. Pwede rin, nananakit siya sa sarili. Tama. Una.
Bago may balik SI Xiaoyu. Lagi kasama ng mekaniko sa probinsya. Inabuso si Xiaoyu kaya nagkaroon ng sakit at masasamang ugali. Kasalanan ko ito kay Xiaoyu. Ako ang hindi nakaprotekta kay Xiaoyu. Ako ang hindi nakaprotekta kay Xiaoyu. Anong kalikohin yan? Hindi yan pa. Kasalanan natin too. Siguradong kasalanan yan ng taga-probinsya. Tingnan mo doon. Tingnan mo. Si Xiaoyu. Kaluluwa and I Xiaoyu. Hindi siya mapakali. Bumalik siya para sa atin. Ikaw ang nagkamali ng tingin. Wala talagang tao doon. Hindi Ian Multo and I Xiaoyu. Hindi pwede. Nakakatakot ang pagkamatay ni Jiang Yu. Baka may mangyari pagbalik sa bahay. Kalagayan niya ngayon. May pagkakataon bang tahimik ang buhay natin? Dapat na siyang ipakremate agad. Doktor, Hindi na namin iuwi ang bangkay. Kayo na ang bahala sa cremation. Sigurado ka ba? Hindi nyo na ba titignan siya sa huling pagkakataon? Hindi na, diretso na sa cremation. Sige. Alika. Pirma en mots. Xiaoyu. Patawaran mo, asay mama. Sa mga taon na lumipas, hindi kita napasaya kahit sa magandang damit. Nababaliw ka ba? Maghapon mong yakap-yakap yung mga walang kwentang bagay. Harang baliw ka. Ikaw talaga. Ikaw ang may kasalanan kay sabi ng forensic, yung mga Ikaw gumawa nun, di ba? Hindi. Yung sugat na yun, siya ang may gawa. sabi paing forensic. Madalas hindi nakakakain si Xiaoyu, kasalanan mo. Ikaw ang laging nagsasabi na masama tungkol kay Xiaoyu sa harap namin. Kaya tuwing kumakain tayo, hindi namin sinasama si Xiaoyu. Hindi kayo ang nakala. Ang sitwasyon ni Xiaoyu nitong taon. Ew. Yan naman na yan? Pinagsabihan ko siya isang beses. Ikaw, Ikaw ang totoong. Umapi sa kanya. ibalik asay Xiaoyu. Ibalik ang anak ko. Patay na ang anak mo. Huwag ka nang magwala dito. Tay, ni. Gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay. Ano na naman? Noong araw na yon pala, ang gustong ipakita sa atin ni Xiaoyu. A2. Kung binuksan ko lang sana nung araw na yon. Baka si Xiaoyu. Baka may pag-asa pa siya. Kasalanan to ni Mama. Si Mama ang nakasama sa'yo. araw-araw umiyak ka lang. Yung swerte ng bahay, inyak mo lahat. Nasira ang pangalan ng kumpanya. Bumagsak ang negosyo, tapos uwi pa ako para makita yung mukha mong puro lungkot. Papa! Dalhin si Mama sa mental hospital. Araw-araw na lang siya nagsasabi na siya raw ang pumatay kay Xiaoyu. Kapag narinig ito ng iba, problema na naman yun. Delikado yan. Hindi pwede. Dahil sa nangyari kay Jiang Yu, pinag-usapan na tayo ng mga tao. Kapag dinala siya sa ospital ng pangkaisipan, at kumalat ang balita, anong iniisip ng iba? Paano na ang imahe at dangal ng pamilya Jiang? Sa hinaharap, paano makikisalamuha sa grupo? Anong gagawin natin? Bas- Hahayaan ba natin siyang magwala? Ang mga sinasabi niya kapag nalaman ng mga pulis. Lahat tayo sa pamilya, may memeligro. Ilok siya sa kwarto. Pakalmahin mo siya. Huwag hayaan na gumawa siya ng gulo. Ay kawai? Ito ay Boss NG Huaya International Motorcycle Association, ZGY. Huajia Association, yang may hawak ng world-class na mga racing team, ang Huajia Association. Kamusta AKO Asayi Chirshing? Pasensya na sa bigla, sanay inyong monawan. Ikaw pala, Yizong, ang pagbisita mo ay karangalan para sa amin. Pumasok ka, dali. Yizong,
Ano po kaya ang dahilan ng ano pa ang sadya ninyo? Nandito ako para imbitahin ang anak ninyo, si Jiang Fins, na sumali sa aking koponan ng magsasali sa International Motor Race. Naniniwala ako sa galing niya. Tiyak na magkakamit siya ng karangalan para sa bansa. Ang galing naman yan. Malaking tulong ito para maibalik ang imahe ng kumpanya. Jinu Yi. Pasensya na sa tanong. Bakit nyo napili ang anak ko? Ngayon, sumali sa isang mahalagang karera ng motor. Ngunit dahil sa inggit, inusisa ang motor ko. Sa sandali ng karera, nawala ng kontrol ang motor. Kaya, magkakaroon ako ng malubhang aksidente. Sa mismong delikadong sandaling iyon, isang sumugod gamit ang motor. Mahusay niyang naayos ang sitwasyon. Kaya naman nailigtas niya ako sa panganib. Yang binatanayan. Anak nayo Paula. Tsai Jiang Shinsa. Ganon pala. Ang anak na si Xiaozi, bata pa may talento sa motorsiklo. Hindi kayo na may ganitong pagkakataon. Xiaozi, halika dito. Bake it? Hinahanap ka ni Emarye. Ikaw Tsai Jiang Shinsa. Masaya ako na muling makita ka. Pa. Sino siya? Ikaw Tsai Jiang Shinsa. Sino kabiye? Masaya ako na muling makita ka. Pa. Sino siya? Anong ibig mong sabihin? Ito SI Boss Yi Ing Huajia Association. Nakalimutan mo ba? Hindi ba't Ha? ati? AKO? Niligtas si Bossy ng Huejia Association. Si Boss Yi? Parang hindi kanya baka nagamali ka lang. 3 taon na ang nakalipas. Dahil sa pangalan sa suot mo, naalala kita. 3 taon na ang nakaraan. 3 taon na ang nakaraan. Kailan pa ako sumali sa ganyang laban? Kesa. Ang puntahan kita ngayon ay para tanungin kung gusto mong sumali sa Huajia Racing Association namin. I-represent band sa SA Motorcycle Competition para sa karangalan ng bayan. Totoo imbitasyon mula sa Huajia Motors. Narinig ko na ang mga rider sa team niya. Yung kontrata nila taon-taon, umaabot ng yan ang pangarap ng napakaraming racing driver. Basta siya yung nagkamali ng tao. Ang bayaya. Huwag nang sayangin. Ginoong Yi. Magulo ang sitwasyon no. Pasensya na talaga. 3 taon na ang nakalipas. Nagligtas AKOI. Sa mga taon na lumip, nagsanay ako ng hosto sa pagmamaneho. Hindi ako. Sumali sa samahan ninyo. Alam kayo na ikaw yan. Noon pa lang, ang galing mo magmaneho, talagang nakakamangha. Naalala mo ako bilang magaling na driver noon. Sa madaling salit, sa pagpasok mo sa team, siguradong lalo kaming titibay. Salamat, Bossy. Magpapakabuti. Sassy engine. Ang tiwala mo. Alis na akong gayon. Dito po ang daan. Ingat, Boss Yi. Hindi tama. 3 taon na, mahirap ang training sa pagmamaneho. Nagpahinga ka ng 1 taon, paano mo nailigtas si Bossye sa Nailigtas mo si Bossye. 3 taon na, hirap ka sa training sa pagmamaneho. Nagpahinga ka ng taon sa bahay, paano nailigtas si Boss? Paano mo nga nailigtas si Boss? Ha? Nagkakamali ka siguro. Imposible. Sinasabi mong may sakit ka para iwasan ang training. Nanay mo na naman ang laging kampi. Ako nagpunta sa grupo para kunin pahinga mo. Sabihin mo, ano talaga nangyari, yung tumulong kay Ginoong Yi. Ikaw BA talaga? Sige na. Hindi AKO. Kung hindi ikaw, bakit inako? Kapag nalaman ni Ginoong Ye, paano ang Jiang Group natin, makakapasok ba tayo sa industriya? Ama. Huwag ka nang mag-alala. Hindi malalaman ni Bossy. Maaring si Jiang Yu ang nagligtas sa kanya 3 taon nakaraan. Pero patay na. Jiang Yu. USI Jiang Yu na. Nasa labas siya noon. Ginagamit panggalan Jiang Sins. Kaya nahanap ako ni Bossy gamit ang address. Mekaniko lang SI Jiang Yu. Magaling siya sa kotse. Hindi niya maaring maging ganito kahusay. Huwag hayaan malaman ni Papa ang motor ni Jiang Yu. Napakahusay sa teknolohiya. Minsan, nag-insayo ng pagyuko sa training ground. Hindi ko talaga magawa. Pero yung batang yun, nagawa naya. Itay. Itong si Jiang Yu, sobrang sinwerte lang kaya niya nailigtas si MSY. Patay na rin siya ngayon. May pagkakataon, bakit sasayangin? Sumali ako sa asosasyon, saktong masosolusyonan nito ang kagipitan ng kumpanya natin. Itay, maraming benepisyo sa pagsali sa samahan na to. Tingnan mo, maaari nating samantalahin ang pagkakataon para makipag-ugnayan, alawaking koneksyon. Kapag nakakuha ako ng mataas na resulta, kakalat ang pangalan natin, ang negosyo ng kumpanya. Hindi na kailangang alalahanin. Xiaozi. Talagang maasahan ka.
Ilang taon na rin si Mamat, hindi sayang ang pagpapalaki nila sa'yo. Huwag kang mag-alala. Susulitin ko ang pagkakataong ito. Palalagin ko ang pangalan ng pamilya natin. Jiang Yu. Ikaw talaga ang mabuti kong kuya. Kung hindi ka namatay, hindi mangyayari ang ganitong swerte sa akin. Pakongze, huwag kang mag-alala. Ang Huajia ang magbibigay sa'yo. Ang pinakamataas na resources at team. Wow, Ito BA. Ang practice na ito ay masaya para sa mga mayembro. Sinusubok ang bilis ng rider at control sa motor. Karamihan sa rider nakakabukas ng 5 boat ng soft drink. Ang pinakamataas na record ay 7 boat lang. Pakongze. Gusto mong takbing sumubok? AKO. Newsy, subukan mo kaya. Pakitaan mo sila. Patunayan mong tama ang mata ko. Malaya mo. Ikaw pa ang makabasag ng record. Hindi ko naman ito kaya. Mr. Yi, Zia ba yung inimbita? Ang genius driver na si Jiang Xinzi? Genius Driver. Ayaw mo bang basagin ang record? Record sa pagbukas ng soft drink, walang nakakabreak. Pero kasi na yon. Ganito na lang. Sino mang makakabreak ng record ngayon? Ibibigay ko ang koleksyon Hurricane sa Kenya. Sensei. Sigurado kang di mo susubukan. Ang Hurricane, alaga ni Boss Ye at paborito na matagal na. Lahat ng pyesa niyan, top of the line. Sa pagpapamodify, ilang milyon na ang nagastos. Ang galante talaga ni Boss Ye. Pero itong si Jiang Xinzi. Ni hindi man lang naakit. 911 ba? Hindi pueda? Sinabi na ni MRY. Subukan na lang natin. Sige na. At tanggapin ko ang hamon. Wow, Ange Galing. Nahigitan ang record, ang driver na pinili ni MRY. Nga. Buti na lang talaga yung log ni Jiang Yu tungkol sa teknik na yan. Hindi ko akalaing ganun ka kapaki-pakinaba. Mukhang hindi ganun, kahirap makisama. Madali lang pala makisama. Ano? Sensei. Alam kayo na kaya mo yan. Ang aking jifeng ay sayo na. Boss Y. Kanina, sinabi Na kung sino ang makakaba, ibigay ang Jiafeng, tama ba? Zhao Mengxian. Nagpapahiwatig na gusto niyang sumub. Zenozia? Ang yabang naman niya. Hindi ba nakita na si Jiang Xinzi bagong break ng record? Ito. Asai Zhou Mingxian. Isa siya sa push athlete na marketing department. Sabi nila, sobrang galing din daw siya. Mingxian. Ikaw rin BA Matcha Challenge? Mr. Yi. Gusto kong subukan. Ang pangangatawan ng taong ito. Ang MGA Mata. At petty bosses. Bakit SI Xiao Yusia? Sano kabiye? At nangangahas kang hamunin ako. Isa rin akong malalaro ng samahan. Bakit hindi ako pwedeng hamon? Ayo ka lang ba, Mingxian? Katatapos mo lang magpa-opera. Sinabi ng doktor na magpahinga, pero pilit kang pumunta para mag-ensayo. Vala, yan. Katatapos magpa-opera, mukhang mahina ka pala. Ang hina ng katawan mo. Anong characteristic pa? Ha? Ang galing mo sa acting. Talagang kahanga-hanga. Hindi BA. Asai Xiao Yu hindi pa patay?
Ikaw ba ito, Xiaoyu? Gino. Anong ginagawa mo, nagkakaladkad? Hindi kami magkakilala. Xiaoyu, ako ang iyong tatay. Tay, patay na sa Jiangyu. Gino Jiang, ang tinutukoy mo bang tunay mong anak si Jiang Yu? Napanood ko na ang balita. Hindi ba patay na siya? 7 araw siyang patay sa bahay. Pero kayo, 2 ng ampon nyo. Si Jiang Xinze, nagbakasyon. Pagbalik nyo, nangangamoy na yung bang. Patay-patay na, sa kanyo lang nalaman, di ba? Ikaw, Ikaw ano? Ganito ba kayo bilang magulang, inababayaan ang anak? Tapos mas pinapahalagahan ang, o baka naman itong ampon nyo. Sobrang galing niyang magpakitang gilas. Alam kayo rin naman. Noon pa lang, sobrang gulo na ng lahat. ano bang pinagsasasabi mo? Si Jiang, kakaiba ang ugali niya kaya hindi siya gusto ni na, ma'am. Sarili niya ang gumawa ng problema niya. Karapat dapat lang sa kanya yan. Maliit na bagay, huwag mo nang sabihin. Patay na sa Jiangyu. Huwag sabihing nagmana ka kay mama, bali. Anong pinagsasabi mo? Nagtanong lang naman ako. Sige, hindi ka naniniwala. Tingnan natin. Talaga bang ganawan siya? Anong ginagawa mo? Mga Uwi kayo sa bahay nyo at doon. Ito ang kapatid ko sa pagsasanay, si Zhao Mingzuan. Lumaki at nagtraining kami ng magkasama. Hindi siya maaring maging anak ng pamilya. Ang pamilya namin ay hindi basta kung pwedeng yugnay. Anong nangyayari sa akin? patay na si Xiaoyu. Nakita mismo. Ang labi niya. Pumirma ako ng pahintulot para sa cremation niya. Ang tao na ito, medyo kahawig lang. Ginung Y. Sigurado ba kayo na ilalagay ang pag-asa ng TM sa kanya? Baki Indi. Tignan si Ming Xuan. Sa kakayahan at ugali. Pure aussi à the best. Mingfuan, napansin kong parang hindi komportable ka ni Talaga bang? Kaya mong harapin ito. Ginung Y. Gusto kong hamunin. Ayaw kong matalaw. Ikaw, alam mo ting itinulak ng management. Malay mo, nakapasok pa sa backdoor. Pero ako, inili mismo ni Ji, isang henyo at pampalit sa international karera ng motorsiklo. Anong ipanglalaban mo sa akin? Tama, ang galing ni Jiang Xinzi kanina. Hindi mo siya matatalo, lalo na kung shortcut lang galing mo. Zumuko ka na. Ganyang klase ang hamon sa pagbukas ng soft drink. Kalukuan. Hindi pa mapapantayan ang Bot. bukasan ng isang bote. Magsisiksik pabaliktad at ubusin ang lahat ng soft drink. Tatondan Kao Yunga. Mamaya, hindi uminom ang talunan. Sige. Gayong nasa Huajia Association ka na, pantay-pantay tayong lahat, Mingfuan. Magamon ka, pwede basta talunin ang record, sa'yo ang swift win. Bossy. Nakapasok ba sa connection? Bakit siya bibigyan ng Ang mga pinipili ng management department ay dumaan sa masusing pagpili. Huwag kayong magparatang ng walang besehan laban sa iba dito sa Huajia. Pwede kayong matanggal agad. Sige Eos? Apayagan ko siyang maghamon. Gusto kong makita kung paano sisirain ang sarili mong reputasyon. Nakakahiya nga, pero baka hindi naman ako. Tingnan Montag, natakot ka? Umuwi ka na lang at magpahinga. Tama naman. Kung wala kang kakayahan, huwag kang magpanggap. Siam. Labin Lima. 16, 17, Labing. 11 Grab. Buksan nyo lahat ng takip ng bote. Hindi ito pang break ng record. Ito ang paglikha ng bagong record. Ang galing sobra na nito. Ming Xuan. Ange Lupimo. Boss Y. Ngayon alam ninyo na. Ang tunay na talentadong manlalaro, sa tingin ko. Yung International Motorcycle Race. Pag-isipan niyo uli. Huwag hayaan kung sino-sino lang ang sumali sa kompetisyon. Ginoong Yi, puro palabas lang naman siya. Malaya mo, swert lang naya. Sa swerte, imposibleng mabuksan ang boat ng soft drink. Tendon. Noon, ang hari ng 19 na boat lang ang kaya. At mula nung nagretiro siya sa international na karera, hindi na tayo nanalo ng kampyonato. Possible siyang maging ang susunod na hari ng ang paboritong manalo. Presidente Yi, anong ibig mong sabihin? Hindi sinasabi palitan ang kalahok sa kompetisyon. Magasundo na tayo. Sa pandigdigang motorcycle competition, bawat lugar, isa lang ang pwedeng Pinalay mo, AKO. Hindi mo na siya pwedeng piliin. Hindi pwede. Kung maalis si Xiao Zi sa listahan dahil sa taong Yang Jiang Group ay wala ng pagbawi, Marie. Sumali kami sa Huajia Group dahil sa sinseridad ng huwag nang baliktarin ang usapan. Masyado na kaming nasasaktan. Ming Xuan, simula nang ma-break mo. Sa'yo na ang gel.
Mr. Ito, X, Y, and Z. 3 taon na ang talagang naka-impress ka sa akin noon. Walang duda sa lakas mo, pero ang pandaigdigang kompetisyon. Hindi lang tungkol sa personal karangalan. Ito'y kumakatawan din sa aso, pati na ang karangalan ng bansa. May responsibilidad ako na pumili ng pinakamakapanalig na rider para sumali. Gee, swerte lang siya at magaling sa stunt. Aano na patunayan na mas magaling siya kaysa sa akin? Tama ka. Kaya nagpasya ako. 3 araw mo lang gayon, may kompetisyon kayo ni Ming Fuan. Labanan sa kakayahan, ang mananalo ang pupuwesto sa pandaigdigang paligsahan. Uy, ayos, yan ang. Maganda, 2. Labanan ng 2 atleta. Siguradong exciting ang laban na to. Maghanda kayo ng maayos pagbalik nyo. Inaabangan ko ang ipapakita nyo. Buhay pa asay Xiaoyu. Buhay asay Xiaoyu. Napanaginipan ko siya. Nakita ko siya, nagbabik. Shoo shoo shoo. Lumilipad na. Ang astig ng sakay niya, ang galing niya sumakay. Mas magaling siya kay Xiaoz. Buhay pa asay Xiaoyu. Ano bang kalikohin yan? Alice, pumasok ka muna sa kwarto. Buhay pa asay Xiaoyu. Ang lakas ni Zhao Mingchuan. Ano kung matalo ako sa seleksyon 3 araw mo lang gayon? Hindi na ako baka matuklasan ni Bossy na pinalitan ko ang kasama. At ay ang hindi pwede. Hindi talaga ako pwede. Tama. Xiaoze. Sa seleksyon 3 araw mo lang ngayon, hindi ka pwedeng matalo. Ang dami kong partnership na nakaabang na. Kung matalo ka, lahat ng iyon, wala na. Ha? Kailangan mo akong tulungan. Ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Ano ibig sabihin nito? Labag ito sa batas. Ha? Ikaw ang nagsabi. Kapag natalo, ang buong pamilya natin ay mawawala na ang pagkakataong umanga. Gusto bang isakripisyo ang kinabukasan na? Itodo na ang pustahan. Ha? Ginagawa ko ito para sa inyo. Si Jiang Yu, sinira niya negosyo katipangalan ng pamilya natin. Ito ang natatanging pagkakataon para makabawi tayo. Ikaw na lang ang anak niyo. Xiaoze. Tama ka. Sino mang humarang sa negosyo ng pamilyang Jiang? Hain yo si Papa. Tinanggal ko siya para sa'yo. Zhou Mingxian. Huling nakipaggagawan sa akin, atay na. Ikaw na mismo ang lumapit, huwag mo akong sisihin. Xiaoze. Ngayong araw, inanyayahan pa ni Papa ang fan team mo. Para suportahan ka. Naka-livestream pa tayo. Kapag napanalo mo ang championship ngayon, maganda ang kinabukasan ng Dial sa Jiang Group. Huwag mo nang alalahanin. Xiaoze. Yung pinagawa MOSA akin, Neos KO na. Salamat, Itay. Huwag kang mag-alala. Siguradong mananalo tayo. Gayon ang kompetisyon na inorganisa ng Huajia Association. Ang mananalo ay magkakamit. Pagkakataon sumali sa international karera ng motorsiklo. Susunod, ipapakilala ang kalahok na si Jiang Fins. Si Jiang Xinzi, ang kalahok. Jiang Xinzi. May isa pang tao. Si Zhou Mingxian. Natako na yata, hindi na pumunta, ano? Ano nangyayari? Natakot si... Hindi na pumunta, ano? Narinig ko si Jiang Xinzi inimbita ni MRE, henyo sa karera ng coach. Normal lang kung natatakot ang kalaban. Kung hindi magpapartisipasyon, si Jiang Xinzi ang magiging kampiyon. Importante ang laban na ito, pero late ka. Sayang oras. Walang dumating. Dapat ituring ng talo. Sang-ayon, sang-ayon. Kalma lang, la. Ayon sa ating proseso at mga patakaan sa laro, may 3 minuto pa bago ang deadline ng pagpasok. Kung hindi makapasok si Zhao Mingchuan sa tamang oras, ituturing na sumuko siya sa laban. Pagdating ng oras, ako na. Senali lang.
Gawa mismo na mama mo ang sabaw na to. Tikman mo na dali. Xiaoyu. Si Xiaoyu yan. Xiaoyu. Xiaoyu ko tu. Buhay pa si Xiaoyu. Xiaoyu. Talagang alam ni mama na nagkamali siya. Si mama pupunta na para sanduin ka pawi. Hintayin si mama. Excited ka ba? Akala hindi darating. Plano mo bang manalo? Hindi kayo inaisip yan. Siya ang late, di ba? Ako ang mali dahil late ginong ye. Dahilan sa health condition ko, pumunta lang sa ospital. Pasensya na. Walang problema. Medyo late lang. Since nandito na. Simulan na natin. Tika, bossy. May sakit pero gusto pa rin maglaro ng motor. Pormahan ang kasunduan ng buhay at huwag na kung may mangyari. Isasalang sa amin ang sisi. Ano? Natatakot? Ano ang ikatat? Sige, Gavin, kung pipirma. Pirmahan natin ng sabay. Sit. Pirma na. Zhou Mingxian. AKO na yon. Papatayin kita sa arena. Sa arena. Sige, dahil narito ang dalawang kalahok at handa na, magsisimula na ang laban. Abangan natin ang kanilang magagandang performance. Minxion, magaling ka. Lamang ka na naman sa umpisa. Lamang lang ng kaunti. Sa huli, pananalo pa rin ang sa maliit nating Xiaozi. Pero tingin ko sa distansya na to, parang lalo pang lumalayo. Yung huling kampiyon, Sino kaya? Irapulan. di kagaya ng iba. Nagpapatalo at ini-edit. Ano ang ikaw? Tama si Xiaozi. Itong si Zhao Mingzuan, malakas. Buti na lang, naghanda na ko. Ang kotse KO, may gumalaw nito. Anong nangyari kay Mingzuan? Sa wakas, may aberya na. Dapat manalo ang anak ko ngayong laban. Ngayong araw, sumusuporta at nagpapalakas ng loob kay Jiang Group ay magbibigay ng malaking pulang sobre sa bawat isa. Jiang Xinza. Laban, Jeanne Xinz. Laban. Jiang Xinz. Laban Lagne. Jiang Xinz. Laban Lagne. Jiang Xin's Laban Lang. Jiang Xinza. Laban lang. Jiang Xinze. Laban Lang. Hindi maganda. Nasira sa sakyan Mingzuan. Ang weird. Bakit nasira ang sasakyan ni Zhao Mingfuan? Ito ang habol hangin ko. Lingguhan ko pa itong pinapay. Impossible talagang mangyari ito. Maliban na lang kung may gumalaw dito. Kung gusto mong kalabanin, dito ka na matatapos. Minxion, kaya mo yan. Kahit gawin, wala itong silbi. Ngayon, anak ko ang panalo. Jiang Xinz, kaya Montag yan. Jiang Xinza. Kaya Montag. Jiang Xinzi ang nanalo. Napansin ko lang, ang husay ng batang si Zhao Mingzuan. Akala ko siya ang magiging kampiyon ngayon. Sayang, medyo malas, may problema ang sasakyan niya. Dahil bumagal ang takbo niya. Kaera ito ng bilis. Kapag natalo sa bilis, talo na ang lahat. Hindi. Zhou Mingxian. Hindi kapatelo. Sa racetrack, tao at makina ay isa. Walang masamang motorsiklo. Ang mayroon lang ay masamang racer. Zhou Mingxian.
Ipakita mo sa akin ang tunay mong lakas. Xiaoze, kayang-kaya mo yan. Ming Xiong. Huwag kang matalo dito. Hindi ko inasahan na makakakita ako ng ganitong laban. Sabay na tumawid sa linya ng pagtatapos ang dalawang manlalaro. Ang galing ni Zhao Mingchuan ay walang sa kabila ng problema sa motorsiklo, nakahabol siya. Ang makakita ng kanyang laban ay hinding malilimutan. Ang estilo ni Zhao Mingfuan ay kapareho ng taong sumagip sa akin noon, si Jiang Finzi, pero aside Jiang Xenzai. Gayong araw, ang ipinakita niya ay parang ibang tao. Sa 3 taon, maaari ba siyang magbago ng ganyang kalaki? Sino ang naunang tumawid? Ako ba? Si Xiaozi ang unang tumawid, nakita ng lahat. Hindi Oo, tama. Kung sa mata huhusgahan ng panalo, pasaan pa ang monitoring. Sabi ka Wenjia. Sa tingin ko, nauna si Ming Xuan sa finish line. Halos sabay sila pareho. Sa mata lang, hindi kayang husgahan. Kailangan natin na monitoring ng lap para maging huling basehan ng resulta. Samahan niyo kami sa monitoring room. Sigurado akong hindi ako matatalo. Ina ng Xiukao. Ang nanalo sa laban na ito ay Si Wu Ming Xiong. Hindi ito bilangin, hindi ang una. Hindi ko tinatanggap. kapag talo ka, dapat tanggapin mo. Nandito ang resulta ng laban. Hindi ito pata. Siguradong may kaloko. Ang coach niya may problema, mabagal. Paano siya nakaabot? Kasi sa bawat liko, imbes na magpreno, ginamit ang inertia para mag-drift at pabilisin. Skilling dating car god. Mahigit 10 taon na, walang nakakagawa nito. Mingxian, paano mo ito natutunan? Chief Yi. Ang junior ko, sobrang wala siyang hindi kaya. Geyong. Panalo siya sa race. Mas kaapat dapat ba siyang sumali sa international na motorsiklo? Tama. Mingxian, ayon sa mga patakaran ng ikaw ang napili sumali sa International Motorcycle Competition. Naniniwala ako, sa pagpasok mo, makakamit natin ang kampyonato ngayong. Salamat, Sir Yi. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi pwidayan, Sir Yi. Napag-usapan na natin na si Xiaozi ang sasalang. Pag-usapan nalang ulit natin, pwede ba? Xiao Yu. Sa wakas, nakita na kita ulit, anak. Xiao Yu. Miss na miss ka, and I mama. Alam ko na ang mali ko. Ibibigay ko lahat ng gamit ni Xiaozi sa'yo, pwede ba? Lahat-lahat ibibigay ko. Pasensya na, pero nagkamali po kayo ng tao. Walang ina na hindi makikilala ang sariling anak. Ikaw ang anak kong si Xiao Yu. Ma, huwag nang manggulo. Si Jiang Yu, patay na. Ginujiang, pakisama ang Mrs. Pawi. Hindi ko siya kilala. Sige na. Hindi pa ba sapat ang pag-amo? Ngayon, sa harap ng maraming tao, nilaglag mo pa ang pamilya Jiang. Patay na si Xiao Yu. Nakremate na, nakalimutan ba? Hindi, siya si Xiao Yu. Hindi ako magkakamali. Jiang Yu. Xiao Yu. Talagang si Xiao Yu ito. Ginang Jiang. Hindi talaga ako si Xiao Yu. Ako si Zhe Mingxuan. Ikaw. Bakit kamuka MOSI Jiang Yu? Ika. Sino ka ba talaga? AKO. Si Zhu Mingxuan. Hindi. Ikaw si Jiang Yu. Bumalik ka para magiganti. Bumalik ka para kunin lahat sa akin. Ang laban na ito. Ikaw ang nagplano nito. Ama ba? Si Jiang Yu, kapatid mo siya? Mukhang takot na takot ka. Huwag mong sabihin. Ikaw ba ang pumatay sa kanya? Kasananggalingan wala akong sinaktan siya. Bakit guilty ka? AKO. Wala akong ginawa. Ikaw si Jiang Yu. Anong ginawa mo para mabuhay uli? Galing AKO sa impyerno. Lumabas ako eroan. Bakit parang baliw kayong lahat sa pamilyang to? Matagal na kayong sinabihan. Ito ang aking Si Zhou Mingxian. Hindi siya ang anak ninyo. Matagal na niyong napatay sa kalupitan ang tunay niyong anak. Xiao Yu. Sanadinaya. Sino ba talaga siya? HMP. Kahit sino ka pa, basta kaduda-duda ang pagkakakilanlan, pwede ka. President Yi. Yang si Zhou Mingxian. Kamuka in Kuya Ko. Pati mga magulang ko, nakilala siya kang Tornata.
Si Zhao Mingchuan gumamit ng peking dapat burahin ang resulta. Tama ba? Tama ang sinabi ni Finzi. Ang paggamit ng peking pagkakakilanlan ay Mingxianan. Ang tunay mong pagkatao. Ano ba talaga ito? Gino Ye, hindi ako nag-iiba ng pangalan o pagkakakilanlan. Ako si Je Mingxuan. Hindi ako naniniwala. Si Jiang Yu may peklat ng paso sa kamay. Kung sinasabi mong hindi ikaw, ipakita mo sa akin. Tama. Noong kakabalik mo pa lang sa pamilya, hindi sinasadya ni Xiao Zi mapasok ka. Ayon sa modernong medisina, hindi ito matanggal. Kung may peklat sa kamay, ikaw si Xiao Yu. Sino ang nag-akusa? Siya ang magbibigay. Bakit kailangang sumunod sa inyo? Ayaw niyong ipakita. Kasi may tinatago siya. Kailangan naming makita. Paano nangyari yon? Kaya moala. Hindi pwedeng walang bakas kahit konti. Zinabi ka una. Hindi ako si Jiang Yu. Ako si Je Mingxuan. Hindi ako si Jiang Yu. Ito ang IE ko. May tanong PABA? Makhang. Talagang hindi si Jiang Yu. Gino Zhang. Hindi kaya iniisip mo na si Mingxuan ang hindi makapaghintay, gusto ko siyang maging anak. Anjtas NGA NG Pong. Sige na. Dahil hindi mapatunayan na fake ang pagkakakilanlan ni Zhao Mingfuan. Siya na ang kampiyon. Siya ang magiging kinatawan. Sa International Motorbike Competition. Shins. Dahil sa utang ko sa iyo 3 taon na ang nakara, kahit hindi sumali sa pandaigdigang kompetisyon, hindi ka pababayaan ng Huajia. Tanggapin mo na lang ang pagkatalo. Pero kan ako, malalaman ko na hindi ikaw ang nagligtas sa akin 3, sasiguraduhin hindi ka magtatagal sa karera. Hindi ka unlad dito. Kung wala ka ng ibang pakay, babalik na ako para magpahinga. Pwede ka nang umalis. Xiao Yu, saan ka papunta? Huwag mong iwan si Mama. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Xiao Yu, alam and I Mama, siguradong ikaw yan. Nakuha ko na ang gamot. Gabi, kakain tayo ng celery dumplings. Okay, kakain ako ng 20. Xiao Yu, Mrs. Jiang, paano nalaman na nandito ako? Zinundan ba? Xiao Yu, huwag kang magalit. Gusto kitang makita, pumunta ka sa ospital. May masakit piyaya sa'yo? Mrs. Jiang, hindi ako ang anak mo. Ako si Jo Mingxuan. Wala akong obligasyong makunwari bilang anak mo para sa drama na to. Xiao Yu, sa mundo, wala namang nanay na hindi nakikilala ang anak niya. Ikaw ang anak kong isinilang matapos ang 9 na buwan sa sinapupunan. Galit ka ba sa nanay? Galit ka ba dahil pinabran kayo as I na hindi kita napansin? Kaya ba ayaw mo akong kilalanin? Xiao Yu, mahal ka talaga ng nanay mo. Papangako ko, babawiin kita sa lahat. Ginang Jiang, ang anak mong si Jiang Yu ay patay na. Pakiusap, tanggapin mo ang lungkot. Hindi to. Xiao Yu, buhay ka pa. Ayaw mo lang siguro aminin na ako ang nanay mo, hindi ba? Kung talagang mahal mo ang anak mo, bakit mo noon mas pinaboran si Jiang Xinji? Paano ka kinampihan ang ampon at hinayaang apihin ang anak mo ng ganon kataga? Punit-punit na ang damit niya, nasaan ka? Nagugutom siya at tubo lang ang ininom niya, nasaan ka? Ngayon patay na ang tao. Magpapakita ka pa ng inang pagmamahal dito? Naalala mo pa lahat. Sinasabi mo pa na hindi ikaw si Xiao Yu. Hindi ako siya. Yung mga sinabi ko, lahat nakita ko lang sa balita. Pinapaboran nyo, pati mga tao sa labas na sasobrahan na. Pinabayaan hanggang anak nyo namatay, 7 araw patay hindi napansin. Paano mo pa nasasabing mahal mo siya? Malit na Eva. Walang ina na hindi mahal ang sariling anak. Maraming bagay ang di ko alam. Alam kayo ng makita, kayo ang diarya mo. Sa loob ng 3 taon, pinalabas ka ni Xiao si sa garahe para doon tumira. Ang mga kwarto sa bahay akin lahat. Hindi ka pwedeng tumira doon. Dito ka na lang matulog simula ngayon. Huwag mong sobrahan ang ginagawa mo. Sober BA AKO? Yan na yan? Kung kaya mo, isumbong mo ako sa mga magulang natin. Sa loob ng 3 taon, kinukuha ni Xiao Zi ang lahat ng allowance mo buwan-buwan. Wala kang pera bumili ng pagkain o damit. Naghanap ng trabaho, nagde-deliver ng pagkain, at ni minsan, sinabi ko pa na masyado mong pinababayaan ang sarili mo. Manirahan. Bakit naman lagi mong ginugulo ang sarili mo?
Nag, part-time AKO. Binibigyan ka ng 2,000 kada buwan para sa gastusin. Magpa-part-time ka pa? Bakit di mo pa rin mabago ang ugaling probinsya? Kung ganito ulit ang itsura mo sa susunod, huwag ka nang umuwi dito, Xiaoyu. Kung alam ni Mama ito, hindi ka ginanan, and I Mama. Alam ni Mama ang pagkakamali niya. Patawarin mo as I Mama. Nagkamali talaga si Mama. Nakakaantig ng puso. Sayang lang. Ang anak monta, hindi na kailanman maririnig ito. Xiaoyu. Nagkamali si Mama. Pakinggan siya. Seryoso ang sinasabi niya. Baka naman. Lumambot ang puso mo, di ba? Xiaoyu. Huwag mo akong tawagin sa pangalang yan. Ngayon, Ako si Zhou Mingxuan. patay na si Jiangyu. Sa lahat ng aspeto. Ganon nanga, kasi. Kung hindi mo ako at ni Tyonglin agad nakita at sinagip noon, paano pa ako nakarating sa ngayon? Kapatid sa pagsasanay. Ite. Tinawagan ko siya, pero hindi sumagot. Hindi rin siya pumunta sa kompetisyon. May nangyari. Naku, lago. Baka lumala ang sakit niya. Xiaoyu. Xiaoyu. Tama ang hinala ko, inatake siya. Bilis, dalhin sa ospital. Nagkasakit na naman siya. Dali, dalhin sa ospital. Siege. Huli na, late stage ng stomach cancer niya. Hindi na kaya ng kaniwang gamutan. Matagal ko nang sinabi. Ipagamot siya. Pero ayaw, gusto niyang hintayin matapos ang torneo. Tai. Anong gagawin natin ngayon? Kaibigan ko nag-aral ng bagong paraan ng paggamot para sa stomach cancer. Kulang pa tayo ng isang test subject. Paano kaya? Kung siya na lang ang subukan natin, Sige. Kapatid sa pag-aral. kailangan mong magpakatatag. Kung hindi. Paano ipapaliwanag sa maestro? Buti na lang. Ang pangunang lunas ay matagumpay. Kung hindi ngayon, matagal na akong patay. Ganito ang trato sa akin ng pamilya Jiang. Hindi mahalaga. Hindi na ako babalik. Pero kung sa akin lang sila ganito, hindi sana ganito kagalit. Pero sila, pati ang tatay ko, hindi pinalagpas. Hindi pa ako nakakita ng ganitong magulang. Sariling anak mo, halos namatay sa sakit. May gana pa silang magbakasyon kasama ang ampon nila. Kapatid, ça bien kao. Hindi ka na bumalik sa pamilyang yon. Mabay sa'yo siguro. Mabay siya sa akin. Akala ka o kasi. Kailangan ako ng tunay kong mga magulang, ang sariling dugot laman. Pero sa totoo lang, matagal na pala nila akong hindi kailangan. Sino ang tunay mong magulang? Paano tinrato si Master noon? Anong ibig mong sabihin? Anong nangyari kay Papa? Sia. Nakalimutan mo na. Sabi ni Lao Zhao, huwag siyang malaman ang tungkol sa bagay na ito. Ano ang pinag-usap? Anong nangyari kay Papa? Siege. Sasabihin ko na sa'yo. Nung una. Pagkabalik sa tunay mong mga magulang, agad kinasuhan si Master ng human trafficking. Si Master. Laging. Nag-alala sa relasyon sa mga magulang. Ayaw niyang sabihin sa'yo. Sa lahat ng taon na ito, siya mismo ang nag-apela. Sabihin mong, Ganun na lang ba kahalaga sa'yo ang dugong relasyon na yan? Pero Master ang nagmamahal sa'yo, di ba? Ganun pala. Kaya pala. Sa mga taon na ito, laging di makontakt si Papa. Nasaan si Papa? Gusto ko siyang makita. kalma ka lang. Maghinay-hinay ka. Dalawang buwan ang Nagtagumpay sa kaso si Master. Kakalang niyang malaman sakit mo. Dapat pauwi na siya ngayon. Xiaozi. Xiaoze. Tai. Xiaozi. Anong nangyari dito? Paano ka naging ganito? Matagal na pagpapabaya at kakulangan sa nutrisyon. Nagresulta sa kanser sa tiyan. Pero ngayon, gumaling na. Lao Zhu. Huwag ka masyadong mag-alala. Ano? Cancer sa tiyan. Paano pamilya Jiang nagawang tratuhin ka ng ganito? Papa. Pasensya na. Ako ang may kasalanan sa nangyari sa'yo. Lahat kasalanan ka. Anak. Hindi mo kasalanan.
Ako ang mali, anak. Hindi kita ibinalik sa pamilya Jiang. Hindi ko inasahan. Kaya nilang tratuhin. Ang sarili nilang anak. Itay. Ayoko ng anak ng pamilya Jiang. Zimulan gayon. Ikaw lang ang kinikilala kong ama. Magbabago ako ng lubos. Gagamitin ko ang apelido mo. Ang pangalan ko'y Zhou Mingxian. Ming Xian. akala mo maluloko ng peking tao ang pamilya Jia. Huwag kang mag-alala. Wala silang pakialam talaga. Sigurado ako. Hindi nila titingnan kahit isang bises pa. Sigurado ka ba? Ayaw niyo bang makita siya sa huling pagkakataon? Indina. Diretso sa kremasyon. Sige. Pirmahan niyo na dito, pamilya. Simula sa sandaling ito. Wala na si Jiang Yu. Zimulan gayon. Ako si Zhou Mingxuan. Sige. Nagbalot ng dumplings si Papa. Sabi niya maghahanda siya ng umuwi ka na. Cheers. Ming Xian. Congrats sa pagsali sa International Motorsiklo Carrera. Malapit na nating maabot, isa pang hakbang na lang. PA. Huwag kayong mag-alala. Iyak kung maibabalik ko sa siguradong mananalo. Sige. Nung aw, si Lao Zhao, tagumpay sa karera. Tinatawag na Diyos ng sasakyan. Kung hindi inalagaan si Ming Xuan at naging ama, Marail. hindi siya magre-retire ng maaga. Tay. Kung hindi dahil sa akin, ang kaera mo, siguradong mas maganda pa. Ang buhay kayo naman. Dahil kay Ming Xian. Isa rin itong kakaibang pagkakataon. Tumanda na si Papa. Simula na yan. Ang pangarap ko sa racetrack. Ikaw na lang ang asahan. Oo, gagawin ka o. Sige. Bumagsak ang stock ng Jiang Group kamakailan. Pagkawala ng oportunidad ni Herr Jiang Xinche na sumabak sa international competition. Maraming joint ventures nila ang non-Xiaomi at balitang malapit na itong mabangkrut. En Jiang Group na yan. Mukhang babagsak na rin sa wakas. Jiang Xinse. Ang paghihiganti ko sa pamilya Jiang, kagsisimula pa lang. HMMP. Mr. Su. Yung tungkol sa pinag-usapan nating proyekto. Mr. Su. Ikaw. Lahat kayo sa lawahan. Noong kasagsagan ng Jiang Group, hindi naman sila nagmakaawa sa akin. Te, ang pamilya natin, mga Jiang, mababangkrut tayo. Tumahimik ka, malas ka magsalit. Dahil sa pagmamaneho mo, natalo tayo sa karera. Ngayon, ang pamilya Jiang ay naging biro. Lahaban naman sinisisi mo sa akin. Wala ka bang pagkakamali kahit kaunti? Inagbigyan kita sa coach ni Zhao Mingchuan. Mamatay siya sa karera. Ano nangyari? Paano kita naturuan maging ganitong anak? Kang alam kayo lang, mas mabuti siguro na iniayos ko si Chow. Siya ang nagligtas kay President Yi sa lakas. Hindi na rin siya nalalayo sa iyo. Sa madaling mas magaling siya sa iyo. Sige na. Ngayon, kunin mo siya sa laro. Saan ka na naman pumunta? Buong araw ka nang parang baliw. Pwede ba, tumigil ka na? Gagawin ang celery dumplings para kay Xiao. Paborito na yan. Tumigil ka na. Patay na si Jiang Yu. Hindi patay, as siya ang Xiao Yu. Ako ang nagdala sa kanya na 9 na buwan. Ramdam ko yan. Ang taong, yon ay si Xiao Yu. Si Zhou Mingxian. Bakit kamakamuka naya asai Xiaoyu? Pero si Xiao, patay na siya. Hindi tama ito. Noon kasi, dahil takot kami, hindi namin nakita mismo na sinunog ang katawan ni Jiang Yu. Hindi kaya. Buhay pa asai Jiang Yu? Zhou Mingxian. Si Jiang Yu na. Kung siya talaga si Jiang Yu, ang krisis ng kumpanya, hindi ba't masosolusyonan agad? 24 oras CCTV monitoring sa gahe. Pero sinabi mo, data ng CCTV bago paligsahan ay nawala. Kung maibabalik ito, kakailanganin din ng kaunting oras. Salamat. Kung maibabalik, pakisabi agad sa akin. Si, Monanaco. Zhou Mingxian. Umalis ka, SA, International. Magkano gusto mo? Sabihin mo. Jiang Xinse.
Hindi lahat bagay nabibili ng pera. Siyempre naman. Ang tanong lang, gaano karami ang pera? Totu ba? Ano? Buhay en geta? Anong ibig mong sabihin? Wala namang ibig sabihin. Zumuko ka na, Jiang Xinse. Anuman ang mangyari, hindi ako susuko. Kinuha kay Jiang Yu. Unti-unti ko itong babawiin. Ma, anong ginagawa mo dito? Ang dami ko nang iniisip. Huwag ka nang dumagdag sa gulo. Sige na, inanggap ko na ang regalo. Umuwi ka na. Anong gusto mong gawin? Hindi ba lumang damit lang to? Kailangan kayo pa bang sukat? Hindi, ibigay mo sa akin. Ati Kulay, inakainis ko. Huwag ka nang bumili sa susunod. Hindi ito para sa'yo. Jiang Xinza, para kay Xiaoyu Ito. Anong sinabi mo? Daddy, mas pinapaper, napabayan kayo asa, marami na akong maling nagawa. Mula ngayon, babawi ako sa kanya. Zhou Mingxian. Hintayin mo lang sisiguraduhin kong mas lalo kang maghirap kaysa sa kamatayan. Pasok. Xiaoyu, nagpapahinga ka ba? May dinala si Mama para sa'yo. Tignan mo, ito paborito mong kulay. Pinili ni Mama ilang piraso para sa'yo. Siguradong bagay ito sa'yo. Maroon pa. Ito yung paborito mong celery na siomai. Unang beses itong ginawa ni Ma'am, hindi masyadong maganda ang pagkakagawa, pero susubukan ko pa rin sa susunod. Ginang Jiang. Malinaw na akong nag-usap sa'yo noon. Hindi ako ang anak mo. Xiaoyu, alam na ni Mama ang mali. Bigyan ako ng pagkakataon para itama ito. Patay na ang anak mong si Jiang Yu. Paano mo babawiin? Xiaoyu, sabi mo noon, isang damit ang paulit-ulit mong sinusot, pag, gutom. Uminom ka na lang ng tubig mula sa gripo, kaya dinalhan ka ni Mama ng mga damit. Pinagluto kita na masarap na pagkain. Sana kulang si Mama? Sabihin mo, babaguhin ni Mama. Xiaoyu. Dinadala ka, and I, Mama, muntik na kitang makunan. Halos nawala ka na. 5 taon ka, nawala ka. Hindi makatulog si Mama buong gabi. Parang nawala ka ulit. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Akala and I, Mama, patay ka na. Muli kitang nawala. Nayan. Sa wakas, nakita ulit kita. Hindi na kaya mawala ka ulit ng nanay. Kung ganun, bakit hindi mo mahalin ng maayos ang anak mo? Walang ina na hindi mahal ang sariling anak. Xiaoyu. Tuwing nawawala ka. Ang puso ni nanay sobrang nasasaktan. Ikaw ang anak na isinilang ko matapos ang 10 buwang pagbubuntis. Paanong hindi ka mahalin na mama mo? Xiaoyu. Tawagin mo ulit akong mama. Pwede ba? Mrs. Jiang, hindi talaga ako anak mo. Susunod, wag mo na akong hanapin. Xiaoyu. Bakit hindi mo kayang patawarin si Mama? Ginang Jiang. Sige, sabihin, pinuno mo ng mga pako ang kahoy. Tapos isa-isa mong tinanggal. Ang kahoy, may babalik ba ito sa dati? Hindi na. Kung ako si Jiang Yu, hinding-hindi kita mapapatawad. Naiintindihan mo ba? Xiaoyu. Xiaoyu. Zhou Mingxian. Namatay ka ng gaminsan. May dahilan pa bang umiyak? Mingxian. Uncle Lin. Tapos na ang training, di ba? Tara. Dalhin kita sa check-up. Tapos na ba ang training? Tara, samahan kita sa recheck. Hindi na namin iuwi ang bangkay. Ikaw na ang bahala sa cremation. Sigurado ka ba? Hindi nyo ba gustong makita siya sa huling pagkakataon? Siya na. Naintindihan kayo. Naintindihan ko na lahat. Young forensic expert Kakampinaya.
Sinas patay na si Jiangyu. Si Zhou Mingxian ang totoong Jiangyu. Sandali lang. Ginong Jiang. May kailangan po ba kayo? Ginoong Jiang. Jiangyu. Ako ang tatay mo. Ang lakas ng loob mong itanggi. Jinung Zhang. Patay na ang anak mo. Ikaw ang pumirma sa pahintulot ng cremation. Hindi mo maalala? Magpatingin ka sa psychiatry sa ospital. Tumahimik ka. Ikaw bilang forensic. Peak ang death certificate. Niloko mo kami na patay na ang anak namin, pero buhay pa pala siya. Si Zhou Mingxian. Siya ang anak ko, si Jiangyu. Ginong Jiang. Dinala sa ospital si Jiang Yu, ngunit naagnas na. Lintio, sinusunod lang ang proseso. Anong kaapatan mo manira nang walang ebidensya? Lintio. Umalis na tayo. HMP. Lintio. Tara na. Xiaoyu. Hindi ka pwedeng umalis. Ako si Zhang Guodong. Ginong Jiang. Napapatunayan ko na ang totoong pagkatao ko. Ako. Si Zhu Mingxuan. Kahit hindi ko alam kung ano ang nangyari. Paano ka nakatakas sa kamatayan? Paano mo naalis ang peklat sa kamay mo? Tama ang sinabi ng nanay mo. Dugo ko ang dumadaloy sa iyo. Anak kita. Paano ka ube? Hindi makikilala ang anak ko. Sabi mo makikilala mo ang anak mo. Noong nakaraang laban, sino ang palaging nagpapalakpak pa sa ampon? Jino Zhang. Sa tingin ko ikaw ay isang negosyante. Makazarili. Narinig si Mingxuan ay sasali sa international paligsahan. Naparito ka pa magpakilala, tama? Ako, si Xiaoyu. Alam kayo. Noon. Mas pinaboran kita kaysa sa Siyempre naman. Tayo ay magkadugo. Humihingi si Papa ng tawad sa Bumalik ka na, Puidbie? Ginong Jiang. Ang kulit mo talaga. Imino mong kahi ka, makinig ka sa payo ni Tiong Lin. Magpakonsulta sa psychiatrist. Wala namang kaso, tatay mo pa rin siya. Normal lang naman na may konting attachment. Normal din naman yan. Attachment. Imposible. Yung paso dito dati. Kitang-kita niya na si Jiang Xinze ang nagbuhos ng kumukulong tubig sa akin. Pero pinrotektahan pa rin niya ito. Dumaan ako sa paulit-ulit na sakit ng operasyon. At aalisin ko ang peklat na ito. Ayaw ko nang magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanya. Hindi ba't pinakamahalaga sa kanya ang kumpanya niya? Gusto ko siyang mapilitang makitang. Bumagsak ang kumpanya niya. Palam, Tito Lin. Palam. Xiaoyu, Magangat Ka. Xiaoyu. Takbo, Bill is an MO. Pasik. Sino kayo? Bakit niyo ako inaresto? Jiang Xinze. Anong gusto mong gawin? Kinidnap Montag ba ako? Ano na yan? Ayaw mo sa maayos na usapan at pinili mong maging matigas. Binayaran ka na para pero ayaw mo pang umatra. Kaya wala akong choice kundi gumamit ng maruming diskarte. Jiang Xinze, sa laban di mo ako matalo. Aya gusto mo na lang gumamit ng daya. Tama, mas masahol ka pa kaysa inakala ka o. Zhou Mingxian. Kahit ano sabihin mo, araw. Araw mo ng kamatayan. Jiang Xinze, gusto mo ba akong patayin ulit? Anong sinasabi mo? Sano kabiye dalaga? Jiang Xinze. AKO Ito. Ako ang kuya mo. Hindi mo na ba ako natatandaan? Ikaw ang nagtali sa akin sa garahe. Sobrang kalamik, gutom na gutom ako. Masakit na naman. Ganito na lang ba ako mamamatay? Walang nakakaalam. Tama na. Lalo akong nawawasak araw-araw. Pabaho ako ng pabaho. Tama na, sobra na. Hindi ka Si Jiangyu, patay na si Jiangyu. ONGA. patay na ako. Galing ako sa impyerno, bumalik para maghiganti sa'yo. Hindi pwede. Ang lahat ng kinuha mo sa akin, isa-isa kong babawiin. Ibabalik ko ang lahat. Jiang Xinze, hindi ba mabigat ang pakiramdam mo ngayon? Bilang anak ng pamilyang Jiang, pamilya Jiang mabankrupt,
Sumali ka sa Huajia Association, pero nawala ang karapatang lumaban. Ang lakas ng loob mong agawin ang mga kaya ikaw SI Jiangyu. Ngayon, mamamatay ka ulit para sa akin. Tigil. Tigil. Ma. Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi, magdinga, ano nakasama si Mama? Hindi rin namin alam. Xiaoze. Anong gagawin mo? Kapatid mo siya. Hindi siya SI Jiangyu. Kaya't siya pa. Kung haharang siya sa daan ko, kailangan niyang mamatay. Paano ko pinalaki ang anak na tulad mo? Yung pagkamatay ng kuya mo, dahil humarang din siya sa daan mo. Tama. Ako ang nag-isang anak ng pamilya Jaya. Bakit siya? Kakadating lang. Pero nakuha agad lahat ng dapat sa akin. Mas inaalala mo, si Papa gusto ibigay ang kumpanya sa kanya. Bakit nga ba? Kung aagawin niya ang akin, walang ibang solusyon kundi patayin siya. Walang kwentang an. Sa lahat ng taon, pinaglalaruan mo ako. Ang sakit. Ma, sinaktan mo, AKO. Simula pagkabata, ngayon ako sinaktan. Karapat dapat ako. Palayain mo na ang kuya mo. Sumuko ka. Kikilanlin pa rin kita bilang anak. Sige. Kung ganon, ang nanay na hindi ko na rin kikilanlin. Hilin na. Hulihin niyo siya. Hindi ba binayaran kayo? Maging matino ka. Jiang Xinzi, Nanay Montag yan. Inalagaan kanya ng mahigit 10 taon. Yano naman? Hindi rin ako tunay na anak. Ang kute Montag nga Tumakbo ka na. Nasisiraan na Talaga siya. papas lang SIO. Xiaoyu, hindi pwedeng umalis si mama. Ilang beses ko bang sasabihin, hindi ako ang anak mong si Jiangyu, lumayas ka. Sige. Sirain niyo ang mga binti niya. Kapag wala kang mga binti, tingnan ko lang kung paano ka pa makikipagbaligsahan. Sontak. Huvak. Huvak. Anong ginagawa mo? Di ba sinabi ko na, umalis ka? Pasensya na. Xiaoyu. Zabi ka una Hindi ako anak mo. Mali ang pinoprotektahan mo. Umalis ka na. Ang sakit. Xiaoyu, nang muntik ka nang mamatay. Ganito rin ba kasakit? Mas masakit siguro, di ba? Ayoko. Ma, Inapatawad na kita. Kapit ka lang, VDBA? Kapit lang. Sa wakas, inamin mo ring. Sa wakas, tinawag mo akong mama. Patawarin mo ako, Xiaoyu. Naiwala ka na naman ay mama. Pero, Sa pagkakataong ito, si mama ang nauna. hindi. Hindi mangyayari yan. Bilisan mo, tawag ka ng ambulansya. Jiang Shinza. Ayaw mo bang panoorin na mamatay ang mama mo sa harap mo? Hindi pwede. Dumating na ang ambulansya. Tapos na ang lahat. ako ay Epsilon. Tumawag sa pulis. Kailangan mong mabuhay na maayos. Si nanay ay palaging Nay, huwag ka nang magsalita. Pakiusap, magpakatatag ka. Nay. Jiang Xinzi. Pinatay mo si nanay. Hinding-hindi kita patatawarin. Wala akong kakialam. Wala akong kakialam. Ikaw. Ikaw ang pumatay kay Mama. Dapat ikaw ang mamatay. Tingnan mo, bali na ang paa mo. Ano ka pa makikipaglaban sa akin? Bakit nandito ang pulis? tumakbo ka. Bilisan mo, tumakbo.
Huwag mo siyang patayin. Nanay, Mingxian. Gaising ka na. nasaan ang nanay ko? Ano na ang nangyari sa nanay ko? Mingxuan, magpahinga ka muna. Ano ang nangyari sa nanay ko? Sige ng Jiang, siya, dahil sa sobrang pagdurugo. Hindi na siya nailigtas. Nasaan si Jiangxin? Siya ang may gawa nito. Gawa ni Jiangxin. Ming Xuan, Kalma Kamuna. Hinanap pa rin siya ng mga pulis. Huwag kang mag-alala. Zhang Xinz. Hindi ka makakatakas. Ming Xuan, Kalma Huwag muna ganyan. Magpahinga ka muna ng maayos. Sabi ng doktor, malala ang pinsala ng binti mo. Ang binti ko. Ang binti ko. Anong nangyari sa binti ko? Kalma Kalang. May posibilidad pa rin na gumaling ito. Lang. Ano lang? Lang sa hinaha. Hindi na maaring. Makarauli. Ayos, Zhou Mingxian. Hindi ka na pwede magkarera sa hinaharap. Sa international na kompetisyon. Heo lang ang puwid. Huminta ka. Halika. Te, Te. anong ginagawa mo? Kinidnap MOBASI show. Ikaw ba ang pumatay sa nanay? Ikaw ba ang may gawa nito? Hindi. Hindi. Hindi AKO. Anong sinabi mo? Ano mapapatay si mama? Niloloko mo pa kayo. Akala mo ba makakatayo ka dito ngayon dahil saan? Ako ang gumawa ng peking patunay na wala ka sa lugar. Papa, hindi ko sinasadya. Gusto kong turuan ng leksyon si Zhao. Hindi akalain na darating din si mama. Pasensya na. Patawarin mo. Huwag akong isumbong, Tay. Nakikiusap, huwag isumbong. Tama na. Ano ba? Yan? Iyak ng iyak. Huwag kang mag-alala. Kung nakagawa na ako ng alibi para sa'yo, hindi kita ay sasambong. Salamat, Tay. Salamat, Tay. Tay. Ginagawa ko para sa inyo. Kamakailan para sa kumpanya. Sobrang abala kayo. Nayan Apple NSI, Zhou Mingxian. Ako ang pansamantalang drive basta sa araw ng kompetisyon. Hindi pa gumagaling ang paa niya. Ako ang sasabak. Ganito, makakabuti ito para sa inakamainam din. Tama ba? Si Zhao Mingchuan ay may pili. Ako na pansamantalang driver basta sa araw ng karera. Hindi pa gumaling ang kanyang binti. AKO ang papalit. Para sa kumpanya. Inakamainam din ito. Tama ba? Pareho tayo ng iniisip, Tay. Jiang Yu. Kahit ikaw ang tunay kong anak, pero si Xiaozi na ampon ko ay parang ako. Kung ayaw mong maging anak ko, wag mo akong sisihin kung itakwil kita. Pagkatapos nito, siguraduhin mong magpursigi ng pagbutihin mo ng husto para makakuha ng maganda resulta. Ingat ka. Ayos ka lang, Bea? Hindi gumagaling binti ni Zhao Mingxuan. Sige. Patuloy na bantayan, agad i-report kung may nangyari. Tama. Ngayon, narito kami sa holding area ng International Motorcycle Ang anak ko, si Jiang Xinzi, ay malapit nang magrepresenta. Salamat sa suporta ninyong lahat. Hinihintay namin ang nakakabilib na performance ng anak ko. Anak, sabihin mo naman ng konti para sa mga fans. Salamat sa inyong lahat. Gagawin ko ang lahat na umaasa rin kami na patuloy ninyong susuportahan ang Jiang Group. 30 minuto bago magsimula ang laban. Pakiusap, lahat ng manlalaro, maghanda na. Jinawang Yi, wag mo na pong hintayin. Hindi gagaling ang binti ni Zhao Mingxuan. Hindi na siya darating sa paligsahan. Yusei, ikaw na ang bahala sa laban mamaya. Ang akong ginagawa ko, makuha mo ang kampyonatong gayon. Ang Huajia Association, hindi ang pinakamatas na espesyal na kasunduan ang mas marami pang kooperasyon mula sa Huajia. Puwid rin tumulong.
Salamat sa tiwala mo, ang anak ko magpapakita ng Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang makakaya ko. Binasa ko lahat ng tala sa pagmamaneho ni Jiang Yu. Marami akong natutunan na ang kampiyon ngayong araw. Siguradong ako ang mananalo. Kung nandito lang assignment ang kampiyon ngayong taon, siguradong sa atin to. Boss Leaf, si Zhao Mingchuan ngayon, isa na lang taong naka-wheelchair. Kaya't nandiyan siya. Malabo makasampa siya sa motor. Umaysa ka pa sa kanya. Sayang talaga. Pekipie. Sa harap mismo ng kompetisyon, nagka-problema pa siya. Hindi hiwalay ang pamilyang Jiang dito. Sayang lang. Wala pa rin akong ebidensya. Hindi naman pwedeng walang tao sa laban. Napilitan akong magbingi-bingi. Pumikit sa isang mata na lang. Zhou Mingxian. Jiang Yu. Bumalik ka mula sa patay. Anong silbi nito? Hindi mo pa rin ako kaya. Ti ang tunay mong ama, nasa panig ko rin. Ikaw. Nakatadhana kang tapakan ko sa ilalim ng paa ko. Zhou Mingxian. Hamid Kadayan, sinong nagsabi na pwede isa ka lang taong may kapansanan? Ang labang ito, wala nang kinalaman dito. Puy ka bang Pimanta? Hindi ikaw ang magdedesisyon. May koneksyon ba o wala? Lalo na hindi ikaw ang magdedesisyon. Marye, mga hindi konektadong tao dito. Baka maapektuhan ang estado sa laban. Mingxian, hindi ito patas para sa'yo. Sa laban, lakas besehan. Ang kasalukuyang estado mo. Hindi akma magkarera ng kots. Mr. Yi, hindi ako magpapatalo. Ang karera ngayon. Kailangan kong sumali. Zhou Mingxian, sa nasira mong binti, baka hindi ka makatayo. Gusto mo pa ring sumali. Fantasia lang yan. Tingnan nyo lahat. Yan siya, ang taong may kapansanan. Gusto niyang palitan ang pwesto ng anak ko. Tingin nyo? Hindi ba sobrang impossible? Umalis ka. Sino gustong manood ng karera ng putol pa? International na VDBA, tigil. Nakikita nyo BA? Umalis ka. Sino gusto manood ng karera ng taong puto? Ito ay isang VDBA, tigil. Kita MOBA? Walang gustong tumanggap sa'yo dito. Umalis ka na. Noong panahon ko pa ako ang hari ng lugar na to, wala pa kayong lahat. Isang pilay lang. Maglalaro ka pa rin? Nakakahiya ka talaga. Ngayon, susuportahan ko ang anak ko para maglaro. Jinuyi, ayusin MOBA, palayasin mo na sila. Kung hindi, hindi na ako sasali. Hayaan si Zhao Mingchuan na may pilay maglaro. Mingxian. Ama and I Mingxian, wala na talaga akong magagaw. Ang laban ngayon ay sobrang mahalaga. Pasensya na. Kailangan ko kayong paalisin. Xiaoyi. Ang tagal nating di mo na ba ako nakikilala? Xiaoyi. Keo pa BAI. Ang kargad na asay. Joey, Kargad Joey. Keo pa ang kargad Joey. Kargad Joey. Jinuyi. Anoing sabi enyo? CSI Kargad Joey. Huwag kang magbiro. I say lang naman siyang pilay. Siya ang kargad Joey noon. Kargad. Alam MOBA. Mula nang magretiro kayo. Ang team namin, hindi na kami nanalo ng kampyonato mula no. Lahat yun nasa nakaraan na. Ngayon, matanda na ako, hindi ko na kaya. Pero ang anak ko, Zhou Mingxian, napakahusay niya sa karera. Xiaoyi. Kailangan mo talaga siyang palaruin ngayon. Kung hindi natin makuha ang kampyonato. Anong sinasabi mo? Timahimik ka. Siya ang kargad sa Joey. Respeto naman. Kargad. Napanood ko ang laban ni Ming Fuan. Talagang magaling siya sa talento. Maganda ang fitir niya. Pero na yon, nagkaroon ng sakuna. Xiaoyi. Hindi mo alam. Ang anak ko, sa edad na 15, mas magaling na siya sa karera kumpara sa akin noon. Kung hindi dahil legal ang age sumali sa championship, matagal na siyang sumikat. Tengako Keo Seo, ang binti ng anak ko, hindi magiging problema sa laban. Ano ka BA? Nagbabayar. Sabi ng doktor, wala pag-asa ang bin. Kahit tumayo, problema na. Anong di apektado ang laro? Ang galing mo alam sa injury ng binti ko. Mukhang lagi mo akong sinusubayba. Tako ka BA talaga SA. Takit? Anong ikatatakot kahit pa ang tatay mo ay dating hari ng karera? Nayon? Pilas din. Ikaw naman. Mas inutil na pilas ka. Hindi ka natatako sa akin? Bakit araw-araw kang nagpapasubaybay? Worried na baka gumaling ako. Et palitan ka anytime? Yan na yon? Ang sugat sa binti, hindi nagagaling. Ikaw. Hindi mo ako mapapalitan. Oh. Talaga BA? Sino nagsabi sa'yo? Ang binti ka o.
Hindi nagagaling. Paano ka nakatayo? Hindi lang ako nakatayo. Makakalakad pa ako. Makakasakay pa sa motor. At lalampasan kita. Ang gailam, Mingxian. Nakakatayo ka na. Kaya ang laro ngayong araw, ikaw na ang sasaba. Bossy, hindi pwede. Kahit nakatayo na siya, hindi kaya na niyang lumaban. Ang laban ngayon, importante. Hindi mo pwedeng i-riskain. Tama ka, Jinawang Yi. Ang galing ni Xiao Zhe, napaka-stable din. Ang binti ni Zhao Ming, kagagaling lang ng sugat. Siguradong bababa ang performance niya. Xiao Yi, masasabi ko sa'yo ng ang binti ng anak ko. Nasugatan ang binti ng anak ko. Ginawa para lituhin si Jiang at kanyang ama. Kaya patuloy akong umaarte hanggang sa panahong ito. Ang anak ko ay palihim, nag-ensayo ng kakayahan sa pagmamaneho. Malaki na ang galing niya sa pagmamaneho. 10 minuto na lang bago. 10 minuto na lang. Mga kalahok ng bawat ko, maghanda na kayo. Mr. Yi, wala ng oras. Hayaan ako ang pumasok. Bossya, huwag mong kalimutan. 3 taon na niligtas kita sa laban. Jiang Xinzi. 3 taon na ang nakaraan. Niligtas mo si Boss Wai noon? Siyempre naman, kung hindi ako ang nagligtas, ikaw ba ang nagligtas? Sige nga, sabihin mo. Nung zinagip Montag si Boss, modelo ng motor ang ginamit mo? AKO. Matagal na kasi yun. Hindi ko na maalala. Oo. Eh bakit ako natatandaan ko pa? Noong panahong yun, ang sinakyan ay X-Falcon. Toto. Kinoy. Eos naman. Ang taong nagligtas sa talagang sakay niya ang X-Falcon. Jinawang Yi, naalala ko, iniligtas kita. Ang X-Falcon ang sinakyan ko, ang nagligtas sa'yo. AKOI. Jiang Xinjia. Lalakasan mong lokohin ako. Noong iniligtas ako ng hindi naman X-Falcon ang sinasakyan niya. Isang ordinaryong motor lang yun. Zhou Mingxian. Sinadyang iligaw mo ako. Subukan mong galawin ang anak ko. Jiang Xinjia. Ang lakas ng loob mong lokohin, ipinapahayag ko. Simula na yan. Inawas kita sa Huajia Association. Maari ko pang tiyakin. Walang team na mangangahas kunin ka. Tapos na ang karera mo sa karerahan. Wala. Mr. Yi, bigyan ng isa pang pagkakataon ang anak. Hindi masama ang performance ng anak ko. Ang laban nato, makakakuha tayo ng kampyonato. Mas pipiliin ko pang di magkaroon ng kaysa makipagtulungan sa mandat. Jiang Godong. Pinalampas mo ang anak mong niloko. Ang Jiang Group niyo. Tinanggal sa listahan ng Huajia Association. Umalis ka rito. Jinawang Yi. Bigyan pa ng isa pang Jinung Y, patavat po. Bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon, Ginoong Ye. Si Little Yi. Ka. Mukhang may alam ka naman talaga. Si Little Yi. Ka. Mukhang may alam ka naman talaga. Car God. Wag niyo na po akong pagtawanan. Kasalanan ko na hindi ko nakita. Naloko pa ako ng ganitong batang paslik. Mingxian. Kaya pala 3 taon na ang ikaw talaga ang nagligtas sa Ju. Patawar na mo AKO Mingxian. Hindi ko man lang kita nakilala noon. Walang problema. Bago ako bumalik sa pamilya, matagal ko nang ginagamit ang pangalang Jiang Xinzi. Kaya hindi na rin nakakapagtakang mali. Malapit na ang laban. 5 minuto na lang ang natitira. Maghanda na ang lahat ng koponan. Ming Fuan, ikaw na ang bahala sa susunod na laban. Mingxian, kaya mo yan. Nananawala SI Papa SAO. Anak. Mag-ingat. Mag-ingat. Napakalaking balita. Ngayong Ange International. Sa wakas, Nabasag ang record at napanalunan ang kampyonato. Ang nagwagi sa kampyonato. Siya mula sa asosasyon ng Si ou Mingxian. si Zhou Mingxian. Bakit tuwing nagpapakita ka, laging kinukuha mo ang sa akin? Hindi kita patatahimikin. Hindi talaga. nakikiusap ako sa huwag kang alis. Hindi pa AKO banker. Kaya ko pang bumangon muli. Ang Jiang Group ay nagdeklara ng pagkalugi. MR Jiang, ang bahay na ito ay nakasangla na. Dapat ka nang lumipa. Hindi. Hindi AKO bankrupt. Presidente ng Jiang Group, inuutos, huwag nang ituloy ang paglipat. Dalhin niyo. KO. Sinopo Ange Jeanne Godon. Jeanne Xinzi. AKO yan. Anong kailangan nyo?
Ginoong Jiang Tsinze, base sa investigasyon, ikaw ay sangkot sa kaso ng kidnap at pagpatay. Sumama po kayo sa amin. Ikaw si Jiang Guodong, tama? Inaakusahan ka ng pagmamanipula ng motorsiklo at paggawa ng... Wala akong kasalanan. Hindi KO. Bitawan mo ako. Maging maayos ka. Xiaoyu. Anak. Talungan mo si Papa. Ako ang tunay mong ama. Ayoko makulong. Kailangan ko pang bumangon ulit. Gino Jiang. Nakamali ka. Hindi ako anak Montag, Jiang Yu. Ako si Jerming Xuan. Anak. Paano hindi kilalanin ang tatay mo? Ikaw ang meron si tatay ngayon. Tulungan mo si tatay. Ginong Jiang. Ang anak mong si Jiang Yu, namatay doon. Iniisip niya iyon bago siya mamatay. Bakit hindi mo siya tinulungan? Nasaan ka noong panahong iyon? Nandoon ka, kasama ang ampon mo na si Jiang Tsinze. Saan maglalakbay? Alam ko na mailing mali. Totoo, alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat Jiang Tsinze. Iniwan ang anak at hindi inalagaan, at napaniwala ka ng isang ampon, hanggang hindi mo na makita ang totoo. Jiang Guodong, hindi mo ba sinasabing alam mong natatakot na malapit ka ng mamatay? Alam Montag ba? Ginawa mo ng kalokohan ang kotse ko. Totoo, pwede mo akong mapatay. Pati si Mama. Siya ang pinatay ni Jiang Tsinze. Ang sama ng pagkamatay niya, pero pinagtatakpan mo pa rin siya. Wala ka na talagang pag-asa. Nailit na ang bahay ng pamilya Jiang. Ito ang tahanan mo. Ngayon pumunta ka dito. Dibalay MOBA ito? Nandito AKO. Hindi ko naramdaman ang pagiging bahay dito. Pumunta ako rito. Pamayuwi ang nanay ko. Sa huli, bago siya mamatay. Pinangako ko iyon. Mingxian. Congrats eh. Nakakuha ka na ng isa pang gold medal. Ang mga naabot mong gayon. Lampas na sa dating car god. Ang kargad. Para talagang lampasan lang. Tara. Yumanam Teo. Achir Nathan. Ang anak kong kargod. Magdivang, cheers! Magduwang.